Vera's POV. Umanda ka talaga sa akin, Alexander? Impit niyang usal sa sarili. May trust issue siya kahit alam niya sa sarili niyang gawain din niya ang mangloko. Pero ang panlolokong ginagawa niya or nila ng kambal niya, di tulad ng panloloko na ibang tao na may ibang karelasyon. Nagkataon lang na nagipit ang kambal niyang si Lex kaya sumang-ayon to sa gusto nitong mangyari. Ganon pa man di niya ugali ang manira ng karelasyon niya habang may relasyon pa sila. Makalipas ang halos 2 oras dala na ng traffic, narating na nila ang Club V. Kung titingnang mabuti ang Club V hindi basta-basta o pipitsuging club tulad ng sa iba. Para tong isang hotel na may 3 palapag. Ang unang palapag ay ang geisha area kung saan makikita ang iba't iba at tagaganda ang babaeng nagbibigay aliw sa mga customers na tumutuloy sa club. According to Adam, di rin basta-basta ang mga babaeng hinire ni Ronaldo sa club. Ang mga geisha nagmula pa sa ibang bansa at ang iba sa kanila may mga sinabi rin sa lipunan. May mga ilan-ilan ding Pilipinang sumasayaw sa gitna ng entablado. Sa ikalawang palapag naman ay ang casino area. Doon makikita ang iba't ibang klase at uri ng sugal. Karamihan sa mga naroon mga businessman, business tycoon, mafia at mga socialites na kabilang sa alta sa syudad. Mga bigatin ko sabihin ng iba. At sa ikatlong palapag naman ay ang dark room. Mga miyembro at piling tao lang daw ang may sariling suit o silid sa dark room. Bukod doon, wala na siyang iba pang alam dahil yun lang impormasyon na nakalap niya kay Adam. Pagkatuloy nila sa loob ng Club V, napatakip ng tenga si Vera. Party goer siya pero di tulad ng Club V. Sobrang lakas ng musika. Maraming tao at halos magsiksika na. Hold my hand! Sigaw ni Adam sa kanya kahit na magkatabi lamang naman sila. Umabresyete siya sa braso nito upang di siya mawala at maligaw sa nasabing lugar. At halos magsiksika na. Dinala siya ni Adam sa kulay pulang pinto na may nakapaint na malaking X sa harapan. Pagkatuloy nila doon, bumungad sa kanilang lalaki na may nakakalokong ngiti sa labi. Kulay abo ang mga mata, manipis at mapupula ang labi, at ang buhok nito ay nakatop. Gwapo ang lalaki talatang maraming ng pinaluhang babae. Good evening, Ronaldo. Bati ni Adam dito. Where's Alexander? Lalong lumawak ang pagkakangiti ng lalaki bago ito sumagot kay Adam. He is in good hands, bro. Don't worry about him. I'm sure he's having a good time. Tila mamutla si Adam at dito nakagalaw sa kinatatayuan nito bago dahan-dahan bumaling sa kanya. Habang siya na may pilit kinakalmang sarili pero hindi niya rin talaga kaya pang tiisin. Where's my husband? May ngiti sa labi pero nanlisik ang mga matang tanong niya kay Ronaldo. You're what? Napamaang to sa kanya at halos taasan ng dugo ang mukha sa pagkaputla. You mean, oh my, sasabihin mo ba sa akin kung nasa ng asawa ko? O gusto mong pasubugin ko tong pesting club na to? Sa pagkakataong to mataas na ang tono niya dahil kung hindi makontrol ang galit sa kanyang asawa. But, I am telling you, Mr. Whoever you are, hindi ako nagbibiro. Now I will ask you again, nasaan ang asawa ko? Inawakan niya to sa kwelyo at nais ng sikmuraan dahil sa inis. Oh man, bumaling to kay Adam. Bro, help me out of this. Alam mo naman ang patakaran dito sa club ko, right? Nagsusumamong sabi nito kay Adam. But Adam remained still. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag kay Alexander? Umismid si Adam tsaka umiling. At wag na wag mong gagasgasan si He cleared his throat. Yung asawa niya kung ayaw mong sa Alexander maging mitya ng buhay mo? Bumuntong hininga si Ronaldo at saka lumingon sa kanya. Tinaasan niya lang to ng kilay kaya wala na tong nagawa kundi ang umamin sa kanya. Dark room, room 5? Sa kabilang banda. Nang nasa ikatlong palapag na sila, abot-abot na ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung anong meron sa sinasabi ni Adam na dark room. At dalong di niya rin alam kung anong nakikita niya ron. But one thing is for sure, na naroon sa Alexander at nasa sarili nitong suit. Yun ay ayon rin kay Romdo, na siyang founder ng Club V. Sinabihan ko siya dahil sa tinurn over niya ang suit at susi niya. Kaya lang makulit si Alexander eh. Ayaw niya pa rin. Member pa rin siya ng Club V. Paglalahan ni Ronaldo sa kanya pagkaalis ng elevator. Nakita rin nila kagad ang room 5 kung saan naroon si Alexander. Nang akmang bubuksan na ni Ronaldo, ang pinto ay hinawakan niya ang kamay nito. Pwede bang akong magbukas? Tanong niya sa mababang tono pero sigurado siya, gumaralgal na ang boses niya. Pangako, hindi ako mag-iiskandalo. Tinanguan naman siya ni Ronaldo kahit nalabag dito ang gagawin niya. Inabot nito ang black card at tinanggap naman lang sa gilid ng pinto para bumukas iyon.
Pigil ang hiningang tinulak niya ang pinto upang tumambad lamang sa kanya ang natutulog na si Alexander. Naka-boxers lamang ito at nakatagilid sa babaeng walang kahit anong saplot sa katawan. May isa ring babae sa gilid niya at isa rin sa bandang paanan na kapwa mga walang saplot sa katawan. Ang mga babaeng yan tinatawag na geisha. Pag-iimporma sa kanya rin Ronaldo. The club is geisha were skilled in the art of making every customer of the club happy, including every member. Lahat din sila dumaan sa istriktong medical examination para masigurong malinis sila at walang sakit na may bibigay sa customers. Dugtong pa nito sabay buntong hininga. Tila may kung anong bagay na pumiga sa puso ni Vera dahil sa nasaksihan at nalaman. Hindi pa ba sapat ang ligayang binibigay niya kay Alexander upang di na to maghanap ng iba? Ganito rin ba ang nararamdaman ng kambal niya tuwing umuwi ang asawa nitong lasing, pagod at amoy pabango ng ibang babae? Noong nalaman kong kasal na si Alexander, pinipilit ko na siyang i-turn over ang card at membership niya dito sa club fee. Lumingon si Ronaldo sa kanya bago maling bumuntong hininga. I hate to say this, pero siya ang may ayaw. Club V was the ultimate playboy's hangout in the country. Si Ronaldo ang founder nito at tinatawag na king of the club. Sumilay ang mapait ng ngiti sa kanyang labi nang bumalikwa si Alexander mula sa pagkakatagilid. Hi, my lovely wife? Hindi niya na ang kamay ni Alexander at walang lingon likod na lumabas sa pesteng darkroom. Tuluyang nilisan ng Club V. Sumasakit ang puso niya sa pagpipigil ng luha pero hindi niya na kaya. Tila mauupo siya at mawawalan ng hininga dahil sa sakit na nararamdaman niya. Pagsakay nila ni Adam sa kotse nito, kaagad siya nitong niyakap, pakabig dito. Tahan na, papangit ka. Kahit ano pa yatang sabihin ni Adam ngayon para pagaanin ang loob niya, baliwala sa kanya. Gusto niya na lamang matapos ang lahat. Ayaw niya na makita pa si Alexander. Sapat na ang kataksilang natuklasan niya upang iwan to. Di niya na kaya pang magpanggap at tatanggapin na lamang niya ang kanyang pagkatalo. Sa pagkakataong to, masasabi niyang mission failed ang pagpapalit nila ni Alexis ng identity. Tinulak niya ang kanyang sarili palayo kay Adam at tiniyong luha sa kanyang mga mata. Pwede bang hitid mo na ako pa uwi? Mahinang pakiusap niya rito na kaagad namang tumango. Pero hindi sa mansyon ni Alexander, kundi sa mansyon namin, sa bahay ng mga Santiago. Giit niya pa. Wala na siyang pakialam kay Alexander mula ngayon. Wala na rin siyang pakialam sa sasabihin ng pamilya Gafford sa kambal niyang si Alexis pagkatapos silang bumalik sa dati. Pipilitin niyang mamuhay ng normal. Pipilitin niyang ibalik ang dati niyang pamumuhay nang wala pa si Alexander, nung hindi niya pa ito natututuhang mahalin. Simula ngayon, puputulin niya ng lahat ng pwedeng mag-ugnay sa kanilang dalawa ni Alexander. Alexander's POV. Sa poang noon, napabalikwas ng bangon si Alexander ng maalimpungatan. Masama ang pakiramdam niya dahil sa sobrang kalasingan. Nang sa tingin niya medyo naibsan ang pagkahilong darama niya, kusang lumibot ang mga mata niya upang hanapin ang banyo. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla niya na makita ng kanyang asawa, nakatayo sa pinto at nakatingin sa kanya. She looked so beautiful in his eyes and he cannot help but to smile. Hi, my lovely wife? Inaasahan niyang lalapit to sa kanya at bibigyan siya na makapagtunghagkan at yakap because today is his birthday, but then, hindi ito lumapit. Sa halip, tinitigan siya nito na masama at saka nagsalita. Walang hiya ka? Mugling sumirit ang kanyang pakiramdam at bumalik sa pagkakahiga. Ngunit pagpikit ng kanyang mga mata ay ang tila galit at malamig na mata ng kanyang asawa ang nakikita niya. Why are you angry? Pagkakausap niya sa kanyang ilosyon. At bakit narito ka? Tumagilid siya takmang matutulog na lamang ulit nang mapagtanto niya ang nangyari. Oh my! Kagad siyang napaupo sa gitna ng kama at bumaling sa paligid niya. May 3 babae sa kama niya na kapwa mga walang saplot ang nahihimbing habang siya na may nakaboxers na lamang. Nang mapatingin siya sa pinto, si Ronaldo na lamang nakikita niya roon na nakatayo. Kamusta kang peste ka? Seryosong tanong nito pero halatang problemado. Tuloy na siyang tumayo at tumalis sa kama. Hinanap niya ang mga damit niyang nagkalat sa lapag tsaka muling humarap kay Ronaldo. Panaginip lang ba ang nakita ko kanina na nakatayo sa pinto si Alexis at masamang nakatingin sa akin? Kuryosong talong niya pero ngumisi lang si Ronaldo. Sa pag-iling nito na mukha, kinutuban siya na masama. Don't tell me that my wife came here and saw me sleeping with this geisha. Then I won't tell you. Yun lang at tinilikuran na siya ni Ronaldo na litong-lito at kinakabahan. Vera's POV. Thank you, Adam.
Tinanggal niyang seatbelt na nakakabit sa kanya at akmang bababa na. Anong plano mo? Tanong nito na hindi makatingin sa kanya. Tamang nakahawak lamang ito sa manabela. Habang prenteng nakaupo at tutok ang mga mata sa daan. Hindi mo sasabihin kay Alexander ang totoo? Dugtong pa nito. For what? Balik tanong niya naman saka bumuntong hininga. He does not deserve my explanation. Di niya rin kailangan pang malaman ang totoo. Nanatili lang tong tahimik saka nagpakawala ng marahas na hininga. Sa bagay may kani-kani naman kasi tayong basihan pagdating sa pag-ibig. May kani-kaniyang paniniwala at pinaniniwalaan. OMG, Adam! Putol niya rito. Di siya komportable sa binubuksan nitong paksa. I don't love your brother. Nagkataon lang kailangan ko magpanggap. Kailangan ko magdrama. Kahit siya hindi kumbinsido sa mga pinagsasabi niya dahil alam niya naman ang totoo. Alam niya sa sarili niyang sa maikling panahon nagkagusto na siya kay Alexander. Worst, mahal na nga niyang loko. Alika, tuloy ka muna. Pagaya niya kay Adam saka ito hinila palabas ng sasakyan nito. Nasa loob si Alexis. Papakilala kita sa tunay mong hipag. Nakangiti pang sambit niya. Kahit papaano hindi naapekto ng pagkakaibigan nilang dalawa ni Adam dahil sa pesa nitong kapatid. At handa pa rin siya makipagkaibigan dito kahit nawala na si Alexander sa buhay niya at dapat nang bumalik sa dating nakasanayan. Welcome to our house. Nakangising sambit niya kay Adam na pagbuksan niya ito ng pinto. Tuloy ka, feel at home. Ngumiti naman si Adam at nilibot ang paningin sa kabuuan ng bahay. Ganda naman ang bahay niyo. Seryosong komento pa nito. Very spacious and homey. Baga niya tong tinapik sa sikmura. Spacious talaga kasi nawala na ibang gamit. You know, ang mga gamit din ang pwedeng makapagpaalala sa mga magulang namin. I see. Umupo ito sa L-type sofa at walang pakialam na tinaas sa mga paa. It's comfy. Parang mapapadalas ang pagdalaw ko rito. Maniyang, nariyan na po bang parehong natigilan sina Alexis at Adam nang makitang isa't isa, habang si Vera ay nangingiting pinapanood ang dalawa. Ang epic lang kasing tingnan ng mga itsura nila na parang nakakita ng multo. Oh my! How can I identify who's who? Kung magkamukha pa talaga kayo. Namamanghang sambit ni Adam na akala mo naman ngayon lang nakakita ng kambal sa tanang buhay nito. She's Alexis, my twin sister. Pagpapakilala niya kay Adam sa kanyang kambal bago bumaling kay Alexis. And Lex, big brother ng asawa mo, si Adam. Kaagad na umaya si Adam. Tumayo siya at lumapit kay Alexis. Si Lex naman ay hihiyang nagyoko ng kanyang mukha. Nice to meet you, ani Adam sa kanyang kapatid. Nilahad din ito ang kamay para makipagkamay kay Alexis, tsaka bumaling sa kanya. And you, he smirked. I know what you need. She sighed and shook her head. What? Ngunit ang peste na akala may napakaganda ng nasa isip. Beer and bar. Pagmamalaki nito sabay hawak pa sa kamay niya. Halika honey, Vera? Kinindatan pa siya nito na talaga nga namang nagpatayo yata, pati ng buhok niya sa batok. Adam, ayoko, wala ako sa mood. Pagtanggi niya. Wala talaga siyang gana pero makulit at mapilit si Adam. Let's go wasted. We both need that. Muli na naman siyang hinawakan nito at hininanapaalis ng mansyon nila. While we're there, go find someone to play with para mawala sa sistema mong kapatid mo. Ano ba kasing pinakain sa'yo ng balo na yun para magkaganyan ka? Ani Adam sa kanya. At sino namang may sabi sa'yo na apektado ka sa kapatid mo? Inirapan niya to at saka sumakay na nga sa kotse nang pagbuksan siya nito ng pinto. Come on Vera, halatang halata kaya sa'yo. Walang pakialam na sagot nito at saka umupo sa tabi niya. Maybe what you feel about my brother is just an infatuation. Dagdag pa nito. Napakagatlabi na lang siya at umiwas ang tingin kay Adam. Paano naman kung hindi? Kitang-kita niya sa salamin ng kotse kung paano ngumisi si Adam bago sumagot. Then you're fun buddy, my dear Vera? Peste ka? Angel niya rito. Nakakainis ka naman eh. Di ka nakakatuwa? Tatawa-tawa lang ang peste habang nagmamaneho na nga papunta sa bar na sinasabi nito. Ang Club V. Doon sa nasaktan ng sobra. Kaya naman maganda nga siguro kung din niya iiwan ang nadurog niyang puso. Sa kabilang banda. Pagsintang pururot, yon ang pilit na isinisiksik ni Vera sa isip niya habang sumasabay sa malakas na tunog ng maharot na musika sa gitna ng entablado. Peste ka, Alexander! Sigaw niya nang muling sumilay sa isip niya ang gwapong mukha ng lalaki. 4 na lalaki nakipagsayaw sa kanya. Lahat ng yon lantaran ko ipahayag ang peste na pagkakagusto nila sa kanya. Pero wala pa rin. Wala pa rin siyang mapiling ipapalit kay Alexander para makalimot.
Hey, beautiful! Anong lalaking tumabi sa kanya sa dance floor. Kaagad siyang lumingkis dito at matiim na sinuri. Matangos ang ilong, brown ang mga mata, manipis at mapulang labi, at may dimple sa magkabilang pisngi. Sa madaling salita, gwapong lalaki. Wanna spend the night with me? Tanong pa nito sa tila ng aakit na tono. Nakaakit ding tiningnan niya ang lalaki, tsaka niya inigpitan ng pagkakayakap ng braso niya sa balikat nito. Ito ang panglimang lalaking lumapit sa kanya, at tulad ng mga nauna, hiniyaan niyang hagpusin siya ng lalaki habang sumasayaw sa gitna ng dance floor. Aminado siya na kahit gaano kagandang lalaki ang mga lumalapit sa kanya, hindi pa rin naniniwala si Alexander sa sistema niya. Lahat sila ay hindi nakapasa sa kanya. Oo nga at hinahayaan niya na humagpos sa mga ito, pero hindi niya hahayaan na mahagkan siya ng mga to. On the contrary, bakit nga ba hindi? Baka sa pamamagitan ay magbago ng ihip ng hangin. Hey, gusto mo na ba akong hagkan? Bahagyang natigilan ang lalaki pero kalaunan, ngumiti rin naman. Hagkan mo na ako bago pa magbagong isipan ko. Lumawak ang pagkakangiti ng lalaki at pumesto na upang hagkan siya. Ngunit nang gahibla na lamang ang labi nito sa labi niya, biglang pumasok sa isip niya ang gwapong mukha ni Alexander. Kung paano niya sinaw ang pangalan niya dahil sa matinding kasiya ang pinagsaluhan nila. Kung gaano kasabik ang mukha nito habang walang palya kung umatake at paligayahin siya. Bigla niyang naitulak ang lalaki. Nagtaka ito sa biglaang pagbabago ng mood niya pero wala siyang pakialam. Sorry, ayoko na pala. Ani niya at saka ito tinalikuran. Sumusuray na lumakad siya pababa sa dance floor. Muntik pa siyang madapa at madulas kaya naman sa inis niya, tinanggal niya ang sandal sa suot niya. Bago niya ulit nagtungo sa peso na ni Adam. Nakaupo pa rin doon ang lalaki habang may bote sa harap nito. Hey, iuwi mo na ako? Umiikot ang paningin nito. Kaagad siyang bumagsak pagkalapit niya kay Adam. Mabuti na lamang at nasalo niya ito. Mahigpit siyang kumapit sa batok nito at nilagay ang mukha niya sa mga balikat nito. Ang baho mo! Galit niya pang sabi. Napabuntong hininga na si Adam tsaka siya binuhat ng pa-bridal style. Wala ka ng pag-asa. Anito habang nilalakad paalis sa bar at karga-karga siya. Napailing na lamang siya sa balikat nito kaya't nakalagay pa rin ang mukha niya. Wala na talaga. Laging siya ang pumapasok sa isip ko na tuwing may lalaking lumalapit sa akin, pesting Alexander yan. Ang lakas makamis. Nilagay siya ni Adam sa passenger seat bago to umikot sa driver seat. Pagkaupo nito sa tabi niya, kagad siya nitong tinanong, So, what's your plan? Anong gagawin mo ngayon? She shrugged her shoulders. I don't know. Tuluyang kumawala ang luha na pinipilit niyang ikuble sa sulok ng kanyang mga mata. Let us go clubbing tomorrow. Suggestion nito. Umiling naman siya at marahas sa pinunasan ng luha na tumulo sa pisngi niya. No, ayoko na. Pirikit niya ang mga mata at saka dumaustos ng upo. Tanggap ko na ang katotohanan. Peste, mahal na mahal ko ang 1,000 sinamong kapatid. Adam sighed heavily. You're fine, buddy, then? Yes, she agreed. I'm totally fine, buddy. Malas na buhay to. Minsan na nga lang ako na in love sa pesting kapatid mo pa na asawa ng kambal ko. Ani nga bago kinapon ng antok, hilo at pagod. Sa kabilang banda, ano, buhay ka pa ba? Nasapon ni Vera ang kanyang noo dahil sa nararamdamang sakit at hilo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, mas lalo naman sumama ang pakiramdam niya. Turn that light off, galit niyang sabi at saka nagtalukbong ng kumot. Naisip pa sanang bumalik sa pagkakatulog ngunit may makulit na nagpipilit sa kanyang gumising na. Vera, wake up! Anang malamyos na tinig sa tabi niya. Aalis na ako sa mansyon ni Alexander but I want to talk to you first. Bumalikwas siya ng bound at maring tinitigan ng babae sa kanyang harapan. With honey-colored eyes, pointed nose, and kissable lips, she looks like her. Lex? Ano ba yan, Vera? Ano bang ginawa niyong magdamag ni Adam? Nagtatakang tanong nito. Halos 1 linggo ka ng ganyan. Gabi-gabi kayo nagka-clubbing. Alam mo ba, hindi ko alam yon. Gabi-gabi lang din namang umuwi si Adam lasing at sa mansyon na talaga ni Alexander. Dugtong pa nito. Nahilot niya ang kanyang sentido dahil sa kaalamang iyon. Wisit na Adam. At talagang ibinubuko pa siya nito sa kambal niya. Ano bang pag-uusapan natin? Bale walang tanong niya rito. Nang di kaagad sumagot si Lex, tumayo siya at tumuloy sa banyo. Naghilamos siya.
Nagsipilo at saka muling lumabas. Akala niya umalis na si Lex pero naroon pa rin to at matyagang naghihintay sa kanya. What? Muli niyang tanong na mapansin niyang nakasunod lang to ng tingin sa kanya. What happened between you and Alexander? Natigilan siya at umilap ang mga mata. Isang linggo na rin palang matuling lumipas mula nang umalis siya. Isang linggo na rin nagpabalik-balik ang kambal niyang si Lex sa mansyon nila at sa bahay ni Alexander. Nawalan siya ng amor bagay na nagpapasaya sa kanya dati. Ni magpinta na siyang hobby niya hindi niya na magawa. Hindi niya rin matutukan ang art gallery niya na halos isang buwan na nag-ooperate. Sa tuwing pinupuntahan naman siya ni Adam, puro pagka-clubbing ang ginagawa nilang dalawa. Ngunit maliban doon, di na siya lumalabas ng mansyon nila. Kahit mag-internet o manood ng TV, hindi niya na ginagawa. Kuminsan nga tinatamad din siyang maligo. Basta lang siyang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame hanggang umabot ng gabi. Kung hindi siya dadala ng pagkain, hindi rin siya lalabas para kumain. Ganun pa man, di siya nalilipasan ng gutom dahil naasikaso naman siya ng kasambahay nila. Napabuntong hininga siya. Sinalubong ang nagtatakang tingin sa kanya ni Alexis. What about him? What's happening to you? Ano ba ang nangyari sa inyo ni Alexander? Simula nang umuwi ka, wala ka na ibang ginawa kundi magmukmok. Vera, nag-aalala na ako sa'yo. Even Alexander, he's acting weird. Hindi ako kinakausap. Hindi tingnan ako, hindi niya magawa. Paglalahad nito na kinabuntong hininga niya. Di niya naman masisisi si Alexis kung nag-aalala ito dahil nga sa isang linggong pagmumukmok niya sa mansyon. Noong araw na umuwi siya sa mansyon ay ang pagbalik naman ni Alexis sa mansyon ni Alexander. Ngunit nung bumalik daw to sa bahay ni Alexander, hindi ito pinansin ng lalaki. Sing lamig pa ng yelong pakikitungo nito sa kambal niya at yun din ang halos isang linggo ng pinagtataka ni Alexis. Kusang nabuo ang mapait ng ngiti sa kanyang labi. Now they're back to where they belong. Si Alexis bilang asawa ni Alexander at siya bilang isang black sheep sa kanyang pamilya, patapon, pariwala kung sabihin ng iba. Kung nabubuhay lang sana mga magulang nila baka sakaling di masyado maramdamang kawalan. But then this is where she belongs. Not in Alexander's mansion, not in his arms. In the first place, Alexander was not hers to begin with. Hindi niya to pag-aari kahit wala siyang karapatang umiyak. Wala siyang karapatang magmukmok. Wala siyang karapatang masaktan at kung ano pa man na dapat maramdaman ng legal na asawa. Dahil hindi naman to sa kanya. Tamang nagpapanggap lang siya. Nasaktan sa kabesihan nito at pagkatapos, lumayas nang hindi niya matanggap ang katotohanang walang nagbago kay Alexander. 1,000 at 1 sura pa rin si Alexander Gafford na yon. Gusto mo ba talagang malaman? Balik tanong niya sa kanyang kambal. Tumango naman si Lex bilang pagsang-ayon. Well, Alexander and I became intimate with each other. Sa halos ilang buwan namin pinagsama sa isang bubong, may nangyari sa amin. Nalaki ang mata ni Alexis habang nakatitig sa kanya at nakikinig. I thought, hindi mangyayari magiging intimate kami. Dahil sabi mo nga hindi naman kayo nagtatabi at di kanya pinapakilaman. Kabaliktaran lahat ng kung meron sa inyo ni Alexander sa nangyari sa amin nung nagpapanggap akong ikaw. Tuluyan na siyang naiyak at di natapos pang iba niya na isabihin. Kagad siyang niyakap ni Lex habang marang hinahaplos ang kanyang likod. I am sorry Alexis, hindi ko sinasadya. Hindi ko... Tahan na. It's okay. Pinunasan itong luha sa mata at pisngi niya. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo. Nang dahil sa akin nasasaktan ka ngayon, I'm sorry. May mga bagay lang akong inaayos pero ngayon, itatama ko na. What do you mean itatama? Ang ano? Kuryosong tanong niya. Nabanggit pa sa'yo ni Alexander ang tungkol sa Santiago Tech? Umiling siya bilang sagot. Oo nga't may mga nasabi sa Alexander sa kanya dati tungkol sa dati nilang kumpanya pero hindi detalyado. Well, binenta ni Dad ang Santiago Tech sa kanya. Ngunit ang di niya alam at di ko rin alam na ang Santiago Tech nasa listahan sa black market na sinubasta sa ginanap na illegal na subastahan sa Baguio. Paglalahad nito. Tulad nung una wala siyang reaksyon pagdating sa dati nilang kumpanya dahil hindi siya interesado doon. Kaya rin ako nang hiram ng pera sa'yo noon para muli ako makabawi sa Santiago Tech. Napangiti ito. Nagtagumpay ako, Vera. Nasa kamay na ulit natin ang Santiago Tech at nais ko nang tuluyang ibenta lahat ng shares na meron si Dad sa Santiago Tech kay Alexander. Ayoko kasing madungisan ng pangalan ni Dad ng dahil lang doon. Kaya lang di ako kinakausap ni Alexander. Magpa-file na rin ako ng divorce. Malungkot itong sabi. Nanatiling tahimik si Vera at nakikinig lang sa kakambal niya. Ngunit sa isip niya nagpupuwis ng kalooban niya ang kay Alexander dahil sa pambabaliwala nito sa kapatid niya. On the contrary, pukaw ni Lex sa kanya. May karapatan siyang magalit sa akin.
May karapatan siyang gawin ang mga ginagawa niya, including yung nakita mo sa Club V, dahil ako naman ang unang nagloko. Doon siya natigilan at tuluyang na naagaw ang atensyon niya sa mga sinasabi ni Alexis.